Kaya awit, magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Awitin natin ang mahal na mahal kita, Panginoon. Sabi sa Matthew 18:23, Matthew 18:20, 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan. Ikaw ang nasa aming kalagitnaan. Hallelujah. Panginoon, maraming po salamat naman sa araw na ito, O God. Hindi lang kami 2 o 3, Panginoon. Alam po namin, Ama, ang Banal na Espiritu Santo ay kasama namin ngayong araw na to upang purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan, kahinaan, Panginoon, pagkukulang, Ama. Patawarin niyo po kami at linisin niyo po ito ng inyong banal at makapangyarihan dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyong papuri, sa iyong parangal, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Mahal na mahal kita, O Diyos. Mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah, Lord. We praise you, Jesus. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Uwitin po natin ang pusong dalisay. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso
sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang tanging alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw, sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, oh God. Kadakilaan mo. Yes, Lord. Lord, salamat po sa araw na to. Sama-sama kami sa bawat isa, Panginoon, na pinupuri ka namin sa araw na to, sa araw ng linggo, Panginoon God. Sa nagdaan na buwan, taon, Panginoon, at sa nagdaan na araw. Di ka nagkulang sa amin, Panginoon, sa paggabay. Pagkus na andyan
purpose ka, everything has a purpose, Panginoon, ibinibigay mo yung mga pagsubok sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kahit yung mga pagsubok kang ibinibigay, hindi mo kami pinapabayaan because you have the plans for us, Panginoon. Good timing sa lahat ng bagay, Panginoon. Alam ko, Panginoon, pinagkakatiwala namin lahat ang aming gagawin sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon God, hanggang sa dulo na kami ay hanggang sa dulo, Panginoon God. Alam ko, Panginoon, you have purpose na sa lahat ng nangyayari sa buhay namin. Salamat po na pagpalain po ang bawat isa, Panginoon, yung mga iba pang worship leaders, Panginoon God, at yung mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakapunta, Indonesia, o po namin sila na ilito sila, Panginoon, sa church, sa iyong salita, Panginoon God. Alam mo, Panginoon, awaan mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kalakasan, Panginoon God. Binibigay wisdom and knowledge, Panginoon, sa pang-araw-araw na trabaho namin, Panginoon, sa ginagawa namin. Protection, help, Panginoon God. Sa alam ko, Panginoon, yung pandemya ng mga matatapos na in Jesus name, Lord God, bibigyan mo ang mga tao, Panginoon, na maginawang buhay, Panginoon God. Itong pagsubok na ito, Panginoon, sa daan ng taon, walang imposible, Panginoon, kung nagtitiwala, Panginoon, kami sa inyo. At yung faith namin, Panginoon God, alam ko, Panginoon, you are the greatest soldier. We are the greatest soldier, Panginoon God, kung naniniwala kami sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa araw na to na nagbibigay kalakasan ka sa amin. At safety kami lahat, Panginoon God, sa nangyari sa nakaraang araw. Salamat po. Amen. Amen. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. Dadako na po tayo sa testimony. Sino po yung malakas ang loob na magte-testimony ngayong linggong to? Yung pinagpala ngayong linggong to, si Kuya Ber. Yay! Palakpakan natin si Kuya Ber. Hello. Magandang umaga po sa atin lahat at saka sa ating Panginoon na buhay. Nagpapasalamat po ako kay Lord at hindi po niya ako pinababayaan po sa trabaho ko po sa Sampaloc. At saka po sa trabaho ko na kahit kaunti, mapupunta rin po tayo sa malaki. Umpisa lang po tayo sa maliit. May purpose din po siguro ang Panginoon na mabigay po sa akin yung trabaho na malaki. Tsaka po yung lupa po namin sa probinsya na gaantay na lang po ng biyaya para po makapagtayo din po kami ng sarili pong negosyo na para po sa mga anak ko rin po na nasa Marinduque para magkameron din po silang sariling tindahan po. Yung tindahan po namin na dati po pinaupahan namin at baka po hindi na namin mapaupahan, kami na po ang maglalagay po ng pwesto. Kaya nasa Diyos lang po ang pasalamat po at samba. Papasalamat po kasi nung nakarang araw, sobrang pressure. Ewan ko, di ko alam, dala siguro ng depression, pero mabait si Lord kasi hindi niya ibibigay yung battles sa pinakamalakas na sundalo eh. Kumbaga, bago niya tayo gawing masaya, gagawin niya muna tayong, papalakasin niya muna tayo. Kasi doon ko nakikita na yung Panginoon pala may purpose kung bakit nangyayari yung difficult time sa buhay natin. Kasi sabi nga ni Pastor Arman, hindi habang buhay ganyan ka. Hindi habang buhay ganito ang buhay mo. Every season changes nga po, di ba? So nagpapasalamat ako na sa every season na mangyayari yun, dapat kailangan kasama natin si Lord. Dapat magtiwala tayo sa Kanya. Kasi everything changes. Walang imposible sa Panginoon. I can do all Christ who strengthens me nga, di ba? Sabi sa Philippians. Kaya ang kalakasan talaga nasa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ko sa nagdaang mga araw. Natutuwa po kasi kahit po hindi po ako nakakapag-focus. Tulad po ngayon kanina may namo-order na naman po. Sinusupply talaga, God will provide. Hindi mo palang inaas, alam niya na kung anong mo, kung ano yung hinihingi mo. Kaya doon ko rin po natutunan na pag yung useless pag wala ang Diyos sa lahat ng bagay.
Kasi walang purpose eh. Pag wala kang Panginoon sa buhay mo, yung ginagawa mo, parang wala, baliwala. Magiging masaya ka kung nagsiserve ka sa Panginoon. Yung nakakatulong ka sa tao, yung nandyan yung pag-ibig. Yan, love, enjoy, and peace sa tao, sa bawat kapwa. At yun po yung testimony ko, nagpapasalamat po ako na God is good all the time. Hindi siya nagpapabaya sa mga anak ko. Ito yun lang po at salamat po. Magandang araw. Good morning sa lahat, brothers and sisters. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na para bang binibigyan niya ako ng leksyon. At sa kabutihan na yung asawa ko makagalaw na yung kamay. Every time nagpray ako, Lord, sana makagalaw na yung asawa ko. At ako rin, unti-unti na yung lakad ko, parang maayos-ayos na. Dahil sa tulong ni Pastor Ramel, salamat Panginoon nga tinulungan nila ako. At saka kay Nanay Baby, pasensya ka Nanay Baby. Kung minsan mainitin ang ulo ko eh. Dahil sa diabetic ko, grabe. Yun ang nga pinagsisihan ko ang nangyari. Sige, okay lang. Bilang nanay, makapatawad sa anak. At ang testimony ngayon ay kami, papalayasin na kami sa bahay. Pero, araw-araw naman inaantay namin, hindi pumunta dun yung naniningil ng ilaw at saka tubig. Sabi ko, ano kaya yung mga plano ng mga taong to? Binabalaan lang kami ng may-ari ng bahay na sabi niya, Manang, saan kayo kukuha ng pambayad ng bahay? Wala na kayong tinda. Sabi niya, antayin lang natin yun na nga iniisip ko, saan tayo kukuha ng pambayad? Wala na akong trabaho at wala na tayong paninda. Okay lang yung walang paninda kung may trabaho ako. Dahil sa pandemic, hindi kami nakapagpatuloy sa trabaho doon sa Manila. Nasara yung building na tinatrabahoan namin. Mula March ng nakalipas na taon. Oo, hanggang ngayon, nakasara. Hindi, yung may-ari kasi si Richard Choa, hindi nakabayad sa buhis, oo. Yung inatupag lang niya yung magtungit-tungit. At saka si Pastor Kahokom, palagi pumunta ron, hindi pa daw nag-umpisa. At yan ang nasa isip ko, ay naku, sabi ko, paano to? Pero may ang Panginoon. May promise na God will provide. Oo. Yan ang inasahan ko. Wala tayong makapitan kung hindi si Lord. Oo. At salamat sa lahat. Good morning. Kunti na lang yung dito sa linti. The Lord. Good morning po sa lahat. Ako rin po, mapapasalamat po ako sa Lord kasi nung nakaraan po, nag-CT scan si Jaire. Nakaraan po kasi gusto talaga siya i-confine, tapos tutubuhan po siya. Pero sa tulong ni Lord, ginawa po namin. Hindi namin siya napuyat. Ang sabi ng doktor, puyatin. Ako po kasi last Tuesday, nag-asikaso akong papeles, maghapon ako sa labas. Hindi ko nagawang puyatin siya simula gabi hanggang 4 a.m. Ang nangyari, natulog kami parehas 11 p.m. hanggang 5 a.m. Tapos ginising ko siya, tapos sabi ko, nag-aalangan ako dalhin sa ospital kasi schedule na CT scan 8 a.m. Tapos dumating kami doon, sabi ng doktor,
sure ka mami, tutuloy natin yung CT scan siya kasi masasayang yung gamot. Magbabayad na naman kayo ng almost 5K mahigit, tapos mako-confine pa siya. Tapos after po nun, sabi ko, sige to, try natin kasi wala namang imposible. Sabi ko ganun. Sabi ko nun kay Arman, paano to? I-reschedule na lang kaya natin kasi mamaya hindi siya matulog. Anong gagawin natin pag once na nagising siya? Talagang mako-confine po siya, tapos tutubuhan siya. Siyempre ako po, sa pag-inject pa nga lang po sa kanya, nasasaktan ako. What if pa po na? Opo. Opo. Noong time po na yun, hindi po siya pinatulog. Kasi po, hindi po pwede. Kasi magre-react yung cyst niya eh. Yung parang babagsak dun sa may hingahan niya. Mahirapan siya huminga. Kaya ang nangyari, mano-mano, kailangan niya matulog na mahimbing. Ganun po yung nangyari. Ayun, pinag-pray ko kay Lord na nawa kayanin ni Jerry kasi itong batang to, marami na po siyang napatunayan sa ibang yung ibang panahon pa na times na mas lalo siyang nahirapan. What if pa kaya CT scan? Yun, sa tulong po ni Lord, naging okay po siya, hindi po siya nagising. Dire-diretso yung tulog niya. Tapos bigla siyang nagising kung kailan tapos na. Kaya nakakatuwa po talaga si Lord. Wala po talaga imposible. Opo, tapos yun po, papasalamat din po kasi ang dami pong nag-provide din po na pangailangan ni Jerry kasi although sa CT scan, ang mahal po talaga. Tapos papasalamat din ako kasi ang dami kong nilapitan din na nakatulong kay Jerry. Kaya yun po, sa Diyos lamang ang pinakamataas na po pasalamat. Amen. Yan, wala na po mga papasalamat kasi dadako na po tayo sa ating salita ng Diyos. Tawagin po natin si Pastor Arman. Okay na, Madja. Praise God. Daming testimony. Talagang nakikitang buhay na buhay si God sa bawat family. Yan. Another, panibagong linggo ulit. Yan. Siguro panibagong panibagong warning. Warning, tapos yung mga kailangan nating sundin, yung mangyayari ulit ngayon, yung ating ihahanda. Yan. Bagong lahat, pray tayo. Father God, salamat po sa mapagpalang magtatanghaling ito. Lubos kami nagpapasalamat dahil muli ay lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon. Bawat araw, bawat panahon, bawat oras, kagaya ngayon ay muli ihahanda mo kami para sa panibagong battle na kailangan na hindi kami sumuko kundi magpatuloy kami sa buhay upang sa gayon ay magampanan namin. At naniniwala kami lahat ng aming kahilingan ay iyong ibibigay dahil sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na inyo pong laging ginagabay sa amin. Sa iyo ang pinakamataas na papuri pa. Salamat sa tayong kataas-asa pa, Jesus. Amen. Yan, okay. Sa lift natin, ano yung mga bagay na ginawa natin na hindi natin sinabi sa Diyos? Diba? So, isipin natin ngayon kung ano yung bagay na ginawa natin ng sarili lang natin. Yun yung isang option. Ano kayo mga yun na ginawa mo? No? So, isipin natin kung ano yun. Noon o kaya ngayon. Tapos ngayon, isipin naman natin kung ano yung mga bagay na ginawa natin na napagkasunduan nyo ng Diyos. Yan. Ano kaya yun? No? Usapan kayo ni God. Yan. So, ngayon, naisip na natin, ang character po natin ngayon, ang topic natin ngayon, mababasa nyo ito sa John chapter 12, verse 3. Yan. Maganda po itong kwentong ito. Yan. Sa life natin, may mga bagay tayong ginagawa. Nag-e-effort tayo, pangarap, layunin. Minsan, kahit anong abot natin, kahit anong effort natin, hindi natin maabot. Naranasan na po ba yun? Ba't gano'n, no? O kaya sa madaling salita, parang ganito. Gumagawa ka ng bagay, ginagawa mo lahat, pero bakit parang kulang pa rin? No? Yung mga ganong bagay. Sino ba yung nakakaranas ng ganon? Marami sa atin. So ngayon sa lift dito, meron ditong isang tinatawag na pangalan niya is Simon Pedro. Basahin natin. Sinabi ni Simon Pedro sa kanila, si Simon ay mayroong kusang loob na ang sabi niya nito nung time na to, mangingisda ako. Ano sabi niya? Mangingisda. Sino daw? Siya. Nagaya ba siya? Tuloy natin kung nagaya siya. Sige. Sabi dito ni Simon, mangingisda ako. Sumagot naman sila. Ibig sabihin, may mga kasama doon si Simon nung nagsalita siya. May usapan sila, sabi ni Simon, mangingisda ako.
Ngayon, ano kaya sagot ng mga kasama niya? Ang sabi ng mga kasama niya, sasama kami. Ibig sabihin, nag-recommend na kapag influensya siya, nahikayat niya yung iba. So, tuloy natin. At ang sabi dito, kaya sumakay sila sa bangka at pumalaot. Ibig sabihin, pumunta na sila dun sa bangka. Pero, wala silang nahuli ng gabing iyon. Nagtulong-tulong na sila. Kaya lang ang resulta, ano daw? Wala silang nahuli. Grabe, no? Paano kung mag-isa lang siya nun? Lalong wala. Ano kayang mararamdaman niya? Umuwi siya mag-isa luhaan, no? Wala ako nahuli. Pag may kasama ka, medyo parang damay-damay kayo eh. Diba? Hindi mo masasabing, pag mag-isa ka, parang hindi maniniwala sa'yo yung na wala ka nahuli. Sus, baka di ka naman talaga nang huli. Baka pumunta ka lang dyan sa gilid eh. Nagtago ka lang dyan eh. Pero hindi, may kasama. Damay-damay sila. Kumbaga talagang wala silang nahuli. Magkakasama sila. Di ba? Yan, sino bang meron dyan na minsan, samahan nyo, grupo, meron kayong goal, biglang sumablay. Kunyari, mga transaksyon natin, sumablay yung grupo natin, parang ganon. Meron tayong goal, baga, ito na, sama-sama pa, tulong-tulong, biglang sumablay. Diba? So, tuloy natin. May relate ba? Ang sabi nito, sunod dun sa 4, nang madaling araw na, may nakita silang nakatayo sa dalampasigan. Sino kayo nakatayo na yun, no? Tingnan natin. Si Chisa, ayun, tingnan natin. May nakita silang nakatayo sa dalampasigan, pero hindi nila nakilala na si Jesus yun. Ibig sabihin, hindi nila napansin na si Jesus Christ pala yun. So, ano kaya nangyari nung hindi nila napansin? Siyempre, hindi nila napansin eh. Ang sabi dito, tinawag sila ni Jesus. Sa madaling salita, bigo sila nung time na yon. Si Jesus nakita na nila pero hindi nila napansin na si Jesus. Pero ang gumawa ng hakbang para makita nila na si Jesus, sino yung gumawa ng hakbang? Si Jesus. Sa lift natin, yung grupo natin minsan, tayo o kaya tayo mag-isa, may ginawa ka, sumablay, tapos nandun pala si God. Hindi mo napansin si God na nandun siya, pero si God, nagpapansin pa rin siya para sa'yo. Hindi mo na siya napansin, pero nagpapansin pa rin siya. Hindi mo na siya napansin, ibig sabihin parang wala sa isip mo na siya yun. Pero tinawag ka pa rin niya. Sa life natin minsan ganun. Hindi natin napapansin si God, pero si God gumagawa pa rin ng way para pansinin mo siya. So tuloy natin. Hindi nila alam yun pero si God mismo nagsabi, si Jesus Christ mismo ang pumansin sa kanila. Okay, sige, tuloy natin. Pero hindi na nakita na si Jesus yun. Tinawag sila ni Jesus, yan, mga kaibigan. Nagtanong ba siya? May nahuli ba kayo? Ayan. Ano kayo sasagot nila? Magsisinungaling ba sila? O hindi? O sige, sumagot sila. Ang sabi ay, wala po. Sa madaling salita, sila ay naging totoo. Nung pinansin na sila ni Jesus, kinausap na nila at sinagot nila. Sa life natin minsan, pag tinawag ka na ni God, kausapin mo na siya. Huwag ka naman paligoy-ligoy. Sabihin mo yung totoong nararamdaman mo, totoong pinagdaanan mo. Tuloy natin. Para conclusion na agad, no? Hindi na natin papatupik-tumpikin pa. Rektahin na natin kaagad. Yun, so, at ang nangyari dito, sinabi ni Jesus sa kanila, nagsalita ulit si Jesus. Okay, anong sabi ni Jesus? Ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka. Ibig sabihin, naghulog sila sa kaluha. Sometimes, sa life natin, siguro, mayroon pala tayong mali lang na direksyon. Pero sasabihin sa iyo ngayon ni Jesus, doon ka naman sa gawing Doon ka naman sa gawing, ano daw sinabi dito? Sa gawing kanan ka naman. Nung time na to, kung hindi sila nakipag-usap kay Jesus, at hindi nila pinansin, gagawin ba nila yun? Hindi. So, tuloy natin ulit. Sinabi na sa kanila, ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Inutusan niya na, nagbigay kaagad siya ng pangako. Ano yung pangako niya? At makakahuli kayo. Ibig sabihin,
meron nang mauhuli. Ano kayang gagawin nila? Susunod ba sila? Hindi. Tingnan natin. Yun nga ang ginawa nila. At nung ginawa nila yon, anong sabi? Halos hindi na nila mahila ang lambat sa dami ng nahuli nilang isda. Sa life natin, kung hindi sila nagkaroon ng oras, makipag-usap kay Jesus, effort sila ng effort, sa kaliwa sila ng kaliwa, bangka sila, inubos sila yung dito, wala silang mahuhuli. Pero nung kinausap nila ang Diyos, nung kinausap nila si Jesus, at nakinig silang maigi, dun sila nakahuli. Nagigets na ba natin yung pinupunto ko? Sa life natin, kailangan lang natin kausapin ng Diyos. Kausapin natin siya. Minsan kasi may mga ginagawa tayong mga bagay na pagod ka na hirap ka na. May kasama ka pa, mayroon ka pang team, o kaya kasama mo, pamilya mo, parang nawawala ng saysay yung mga effort natin. Pero kahit na nagkamali tayo, ang Diyos pa rin ang gagawa ng way, papansinin ka, tatawagin ka. At sasabihin sa iyo kung ano yung dapat natin gawin. At pag once na narinig natin yung utos ng Diyos kung ano yung dapat mong gawin, gawin mo na. Sa life natin, ang pinakamahalaga na natutunan ko dito, yung nakinig sila kay Jesus. Sa buhay natin, yun yung minsan na kulang, yung pakikinig. Sa madaling salita, minsan mayroong failure talaga. Sumasablay tayo sa mga ginagawa natin. Nag-e-effort tayo. Ginagawa naman natin lahat. May kasama pa tayo. Pero bakit sablay? Pero hindi pa natatapos yun. Kailangan lang gawin, hantayin natin yung inuutos ni Jesus. At pag nangyari yun, boom, ayan na, magaganap ng lahat ng iyong pinaghirapan. At ang sabi doon, halos nahihirapan na silang hilain. Ibig sabihin, yung panalangin mo ngayon, nahihirapan ka na pagod ka na. Magugulat ka. Unexpected pa yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Minsan sa life natin, alam naman natin, kilala natin si God eh. Minsan na tayong pinagpaalan ng Diyos. Minsan na pinaramdam sa atin ng Diyos yung kanyang mga milagro. Itong mga disipulo na to, minsan ng ilang beses nang nakakita sila ng mga milagro kay Jesus. Kaya natutunan nila ulit makinig na makinig. Kaya sumunod sila kasi kilala nila si Jesus. Sa life natin, kilala mo si Jesus. Kilala mo ang Diyos mo. Kung nakakaramdam tayo ng mga bagay na parang ang hirap, huwag tayong magsawa. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Laban lang. Ulitin natin. Nagkamali tayo, ulitin natin. Ibang anggulo naman. Doon sa sinabi naman ng ating Diyos. At mangyayari ngayon. Kaya nga, number 1 na kailangan natin gawin. Ano yung number 1 na kailangan natin gawin? Kasi hindi mangyayari ang lahat ng to kung wala yung number 1 na yun. Yung number 1 na kailangan natin gawin, yung may kusang gumawa. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-aya. Ikaw lang mismo. May kasama ka o wala, gawin mo to. Kasi kasama mo ang Diyos. At ang number 2, sa life kasi natin kung bakit mayroong tinatawag na kusang gumawa kahit ikaw lang mag-isa. Minsan kasi may mga bagay tayong ginagawa na nagiging dahilan kapag wala tayong kasama. Kasi walang ganito, kasi wala si ganito, kasi ganyan. Hindi natin nagagawa. Kasi, nung time na to, nung nagsalita ngayon to nung kumilos siya, hindi niya ina-expect na may sasama sa kanya. Basta siya, desidido siya, mangingisda siya. Kaya nga, yun yung pinaka number 1 na kailangan natin gawin, is magkaroon tayo ng kusa kung ano yung bagay na yun. At ang number 2, ano yung number 2 na naobserbahan natin? Ano yung number 2? Makipag-kaisa. Ba? Kasi yun yung sunod na nangyari. Nung may kusang gumawa, ang nangyari ay may nakipag-kaisa. Ba? Nagkaisa sila. Ang problema nga lang, nung kusa nilang ginawa at nagkaisa sila, ang isang kulang nilang hindi ginawa, ano? Yung wala silang pakikipag-usap sa Diyos, kay Lord.
Diba? Kung nung una pa lang pala, tinanong, Jesus, saan ba ang marami ngayon? Eh di alam kagad, nabigyan sila agad ng tip, no? Oo. Iyon. Kaya nga sa life natin, yun ang kulang nila. Hindi nila nakausap. Pero, ano man ang mangyari, minsan sa life natin, sumablay na rin ang mga goals natin, hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga, nagkamali sila sa una, pero sa pangalawa, boom, yun na. Sumunod sila. Kaya sa life natin, yun ang pinakawag natin pakakawalan. Yung number 1, kusang loob. At number 2, ang kailangan gawin ay magkaisa. At yung pangatlo, ang pangatlong kailangan natin gawin ngayon ay sumunod kay Jesus. Hindi pwede nagkaisa lang kayong lahat, pero pag wala kayong pagsunod sa Panginoon, sasablay. Diba minsan ang team, pag nagkaisa, sumablay, ano nangyari? Shot na lang tayo. Mag-vision na lang tayo, mag-ubos tayo ng pera sa ano. Oh, mamasyal na lang tayo, sablay eh. Sablay mangisda eh. Pumunta sila sa ano, no? Wala pang beer house noon eh, no? Pero hindi sila tumigil noon. Diba? Nagtiwala sila. Sumablay man sila dun sa ginawa nila. Yun. Kaya, number 1, ano number 1 natin? Kusang loob. Naggumawa. Number 2, ano yung number 2 natin? Magkaisa. Ba? Number 3, sumunod kay Jesus. At hindi ako magtataka, bukas makalawa. Hirap na hirap tayong hilain yung lambat ng pagpapala dahil punong-puno ito lahat ng kahilingan natin. Ba? Dahil yun sa Panginoon. Inalaw ng Diyos na magkaroon ng failure itong mga to. Pero hindi pa doon natatapos. Inalaw man agad nagkaroon tayo ng failure, pero hindi pa doon natatapos. Meron pa. Kaya sa life natin, yun lang po ang pinaka-importante na kailangan natin gawin. Number 1, kusang loob. Number 2, pagkakaisa. At yung number 3, sumunod kay Jesus. Kaya nga itong tatlo na to, ito ang kinukontra din ng kaaway. Sasabihin sa'yo ng dyablo, huwag ka magkusang loob, magkakamali ka, mag-failed ka, huwag mo nang gawin, walang sasama sa'yo. I-discourage ka niya. Failure ka. Kontra. Yun yung number 1 na gagawin ng dyablo. Inalagpasan mo. Guguluhin niya naman yung team. Naku, huwag kayo sumama dyan. Huwag kayo magtiwala dyan. Ang daming sablay niyan. Iwanan nyo na yan. Yun. Diba? Yun ang mga pangontra ng Diablos. Sisirain niya yung leader na nagkusa na yun. Nako, ganito yan. Nako, puro period yan. Puro ganito yan. Huwag kayo maniwala. Huwag kayo sumama dyan. Ganon ang gagawin ng Diablo. Diba? Pero nagwagi ulit ang Panginoon. Hindi ka nagpatinag. Kaya ito. Doon naman sa pangatlo. Nabigo. Sabihin naman ng Diablo, dito kayo pumunta, wag nyo na i-try. Inag-entertain kayo, imbis nang entertain nyo yung mga Bible verses, mga tungkol kay God, ang entertain nyo, mga inaakit ka ng Diablo kung saan-saan. O, dito muna kayo, magpalamig muna kayo dito. Ganun. Punta muna kayo dito, Mang chicks muna kayo. Diba? Mag-party muna kayo. Ganun. Hindi ka na naman natinag ng kaaway. Kaya yun na. Bumuhos na ngayon ang kahilingan natin. Dahil yun sa Panginoon. Kaya yun lamang po. Yan. Lahat po tayo ay yumuko na lamang po. At manalangin. Father God, lubos po kami nagpapasalamat sa tanghaling ito. Ama, ano man ang aming mga pagkakamali, naging failure kami, humihingi kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming mga bagay na minsan ay nakakalimutan ka namin na nandiyan ka pala. Nakakalimutan namin na kailangan pala ay nandiyan ka na lagi namin kausap, hingi namin ng advice. Lubos kami, Lord, sorry sa lahat ng aming mga pagkakamali. Na may mga bagay na iniisip namin ay kaya namin, nang kami lang nakakalimutan namin pala. Hindi namin kaya kung wala ka. Pero kakayanin namin to dahil lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kaya, Ama, lubos kami nagpapasalamat din sa mga bagong opportunity na ibibigay nyo, i-prepare nyo sa bawat isa.
pinaka-importante sa lahat, binigyan niyo pa rin kami ng buhay. Nahanda pa rin na magkaroon ng pag-asa. Dahil habang may buhay, ay mayroon pa kaming pag-asa at mayroon pang pag-asang nakasalalay. Hanggat kami humihinga, hindi pa natatapos ang aming misyon sa mundong ito na ipapakita mo ang milagro mo sa bawat isa. Dahil ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan. Kaya salamat po. Salamat sa pagkakataong ito na lahat ng kabigatan na nararamdaman namin ngayon, lahat ng mga pagkakamali, lahat ng mga failure, lahat ng ito ay magiging kasama lamang sa tugatog ng pagiging matagumpay. Na darating ang panahon na masusulat o marirecord namin yung mga pinagdaanan namin at ito'y ikikwento namin sa susunod na henerasyon na huwag sumuko na magtiwala sa iyo. Dahil nasa sayo ang malaking sikreto. Kaya salamat po. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa kataas-taasan ng pangalan ni Jesus sa pagkilos ng inyong banal na Espiritu. At ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Pastor Ramil, nagdag pa. Thank you po sa mensahe ni Pastor Arman na ito po yung kailangan natin. Yung mensahe lagi ng Panginoon. Minsan kasi ang tao, akala natin malakas lagi tayo. Minsan, ang lakas po ng tao nanggagaling sa Diyos. At kung tayo po ay malayo sa kinukuhanan natin ng lakas, pag tayo ay nawalan ng lakas, saan tayo kukuha? So ganda po ng senior ni Pastor Arman, ano? Pagka hindi po nawalan ng pag-asa, mangingisda ulit tayo. So ito po kasi yung minsan na dumarating sa buhay natin, yung ano ang madalas makadepress at naka-stress sa tao? Yung may sakit o wala kang sakit? May sakit. Bakit? Bakit, nanay? Hindi mo magawa. Tama ba, Ate Rose? Ang pag ikaw kasi ay nagkasakit, yung hindi mo dati iniisip mo na. Pero ang maganda, natututo ka ng manalangin. Na-realize mo, Lord, ang dami ko palang pagkukulang. Lord, ang dami ko palang pagkakamali. Lord, ang dami ko palang sinayang na oras. Na dapat, kahit sa maghapon, yung 1 oras o kalahating oras o 5 minuto, inalala kita at pinasalamatan kita. Kasi Lord, inuubos ko na yung 24 oras ko. Pero yung 1 minuto, hindi kita naalala. Kaya nung nawalan ka ng lakas, nagkaroon ka ng karamdaman, saka mo lang na-realize, Lord, kailangan pala kita. Kasi yun po ang minsan madalas, kahit po yung aking kanina po may kausap ako na isang may-ari ng tracking company, isang milyonaryo, sa cellphone. Habang nag-uusap kami, nararamdaman ko, umiiyak na po siya. Dahil isa po siyang barangay chairman, isa rin siyang negosyante. Pero siya ay dinadialysis. Kaya sabi ko nga sa kanya, yung lahat ng bagay, hindi kaya ng pera. Bakit? Milyonaryo ka naman bakit hindi mo inutusan yung dialysis? Babayaran kita, umalis ka rito. Tingnan mo ganun din natin nasa ating harap si Ate Luz. Yung mayaman at yung mahirap, pareho nagkakasakit. Tama ba, Kuya Roger? Ibig sabihin, bakit? Bakit, Kuya Roger? Ito po, magta-touch-in offering po ako, pero isiningit ko lang po ito. Kasi gusto ko pong ipag-pray si Ate Luz. Bakit? Kahit sabihin natin ako mananampalataya, ikaw mananampalataya, pare-pareho tayong mananampalataya, pero bakit kailangan nating daanan yung ganyan sitwasyon? Lord, siguro minsan naisip ni Ate Luz, Lord, ang dami ko naman daong dinala sa'yo dati, ang dami ko naman ganito, ganyan Pero bakit ako nakaranas ng ganito? Minsan ba, Ate Luz, nakapagtanong ka sa Diyos? Ano yung mga bagay na simpleng tinanong mo? Lord, dati po, dami kong dinadala roon, dami kong dinadala rito, sa Bible study, nagpapagod ako, nagpapagal ako. Pag ikaw kasi nagkasakit, at nakaramdam ka ng panghihina, doon may realize, may tama kang ginawa, may mali kang ginawa. Pero sa madalit sabi,
Hindi ko naman sasabihin may tama ka, baka sabihin mo Ate Luz naman may tama pala ako eh. Hindi po. Kaya magtataka ka, bakit maraming tao, minsan mananampalataya, ba't nakakaranas ng problema? Ba't nakakaranas ng sakit? Doon po kasi nasusubok yung ating pananampalataya. Bakit? Katulad po nung nasa kabilang bahay pa ako na sabi nga na Lord, kung mawala ba yung lahat sa'yo, tutuloy ka pa. Alam mo, 3 beses po yung panaginip ko na yun eh. Ang sagot ko po lagi sa Panginoon, Lord, wag lang ikaw. Sabi ko, okay lang mawala yung lahat ng bagay. Huwag lang po ikaw. Kasi kung lahat ng nawala sa'yo, ibig sabihin, mga bagay lang yan eh. Kayang palitan. Pero kung yung buhay mo mawala na sa'yo, sino magpapalit? Wala. Kaya nga sabi ko, Lord, wag lang po ikaw. Totoo po, nawala lahat. Pero salamat po, yung Diyos, hindi nawala. Alam mo, minsan na siguro, narinig rin ni Ate Rosito na minsan halos ang sumasamba, tayo na lang, si Nanay, si Ate Rose, parang 7 lang tayo, 5, ganyan. Kasi may umalis. Minsan hindi ko akalain na tinanong ako ng ganun. Ang sabi niya, tuloy pa ba kayo? Parang sa akin, nasiyak ako sa tanong na ang sagot ko naman sa kanya, mabilis din yung sagot ko eh. Tutuloy kami. Huwag lang yung Diyos yung mawala sa amin. Bakit? Kung may mawala man na isang bagay o pagpalagay natin ganito ganyan, ang Diyos kayang maglagay ng milyon-milyon. Kayang maglagay ng libo-libo. Kaya hindi po tayo pwede magmalaki sa tao na, ay wala na ako ron, hindi na sila matutuloy. Wow. Hindi po natin pwedeng magmalakihan ang Diyos. Bakit Diyos po yan eh? Ang sabi ng Diyos, 1, 2 na nagkatipon 3, naroon ako. Ay kung yung umalis, hindi naman pinag-uusapan yung Diyos, paano yung Diyos sasama? Kaya nga sabi ko ito lang yung 2 lang, nung panahon ni Lot at saka ni Abraham. Ang sabi ni Abraham, masyado nang marami yung ating mga tupa, nag-aaway yung mga pastol natin. Pumili ka ng lugar sa kapatagan o sa kabundukan. Kung kumaliwa ka, kakanan ako. Kung kumanan ka, kakaliwa ako. Ibig sabihin, nagbigay ng magandang idea si Abraham. Ang nakita ni Lot ay yung kapatagan kasi maganda. Parang kumbaga sa Metro Manila. Tapos ay Antipolo. Ay bundok ko yung Antipolo. Ayaw ko dyan, kakaunti ang pera dyan. Ay sa Metro Manila, ang dami. Ngayon, ang sabi roon sa Bible, at ang Panginoon ay sumama kay Abraham. Ibig sabihin, was na nakita ng Diyos ang puso mo na hindi ka umayaw sa Kanya, hindi ka lumayo sa Kanya, kahit saan ka pumunta, sasamahan ka niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Naintindihan po natin? Bakit? Ang Panginoon sumama kay Moises sa kabundukan. Ang Panginoon sumama kay Moises kahit saan siya pumunta. Ang Panginoon sumasama, hindi siya mahirap ayain eh. Ang tao lang, pag dumaan sa mga pagsubok, napapagod. Madali sumuko. Kahit po ako minsan napapagod, pero hindi ko po sinasabi sa Diyos, Lord, ayaw ko na. Sinasabi ko lagi, Lord, samahan mo. Kaya po nung kanina, nagpray kami nung kaibigan ko, na bago ko palang kaibigan, bago ako magbaba ng cellphone, ang sabi niya sa akin, Pastor, pwede po ba na humingi ng prayer? Magkaparang sa kanya nang galing. Habang nag-uusap kami, nararamdaman ko, kinikilabutan siya, umiiyak siya. Sabi ko, saglit lang po at magdadamit lang po ako kasi maliligo na po ako sana at mag-start na kami ng church. So doon ko po naramdaman na ang tao, pag ikaw ay nakakaranas na ng matinding mga problema, na kahit marami kang pera, hindi mo kayang bayaran yung problema para lumapit sa'yo, minsan sa simpleng pastor, lalapit ka eh. Bakit? Lord, Pastor, bigyan mo ako kahit simpleng panalangin. Yun po yung totoo. Simple lang po ang panalangin pero napakalaki ng naiiambag sa buhay ng tao. Kaya po, bago po ako mag-start sa aking gawain bilang tithes and offering, gusto ko pong ipag-pray natin si Ate Luz. Ate Luz, itaas mo nga yung kamay mo kung hanggang saan mo kayang itaas. Huwag mo nang intindihin niyang kilikili mo at wala namang aamoy niyang kilikili mo. Sige pa, itaas mo pa. Kuya Roger.
Hindi naman natin pwedeng ano sa Panginoon. I-continuous lang natin yung pananampalataya, pagtitiwala, at yung pagsamba natin sa Panginoon. Alam mo, isang araw yung kausap ko kanina, yung 115 niyang mga driver, mga 200, at yung kanyang barangay, alam mo, isang araw yung salita ng Diyos makakarating doon sa grahe niya. Makakarating sa barangay niya. Bakit? Kasi hindi po ako yung kumikilos yung Diyos. Kasi sinabi ko rin sa kanya, dati naman hindi tayo magkaibigan Pero bakit naging magkaibigan tayo? Dahil sa Diyos. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil magaling ako, dahil minamagitan. Alam ko si Ate Luz, kaya nga sabi ko kay Ate Luz, hindi ka hahayaan ng Diyos na ganyan. Pero maganda Ate Luz pag ikaw ay nagkakaroon ng sakit at karamdaman, makikilala mo sino ba yung taong akin? Sino ba yung tao na totoong kaibigan ko? Ang tao makikilala mo, Kuya Ruder, pag wala ka ng pera. Pero pag marami kang pera, ang dami mong kaibigan. Bakit? Mapera ka Pero subukan mo, meron kang sakit, meron kang karamdaman. Yung kaibigan mo dati na sinasabi mong best friend mo, hindi mo na best friend. Best na lang. Hindi, totoo. Totoo po, hindi po ako nagsisinungaling. Bakit? Dinaanan ko. Pag nagriring nga dati ako ng cellphone, ayaw akong sagutin. Bakit? Alam nila, uutangan ko Ay, bakit? Ay, nung panahon yun, wala akong pera diba? Ay, naku. Si Brother Ramil, nagpastor yan, wala akong pera. Ay, paano kung dumating ang panahon na yung dating ganun, bumaliktad naman? Sabi ko nga kanina, doon sa kausap ko, darating ang panahon, hindi naman ikaw ang mangungutang, ikaw naman yung magpapautang. Alam mo, Ate Ros, daanan mo lang yan, Ate Ros. Bakit? Kung gaano kalaki yung negosyong binigay sa'yo ng Diyos dati, mas malaki pa, triple pa. Huwag mo lang kalimutan yung pag-attend sa Kanya. Bakit? Totoo yun. Kung pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Pinagkatiwalaan ka ng maliit na asawa, pagkakatiwalaan ka sa malaking asawa. Sabihin ni Kuya Ruder, pati ako nadamay. Ikala ko okay na ako. Hindi, sa buhay po kasi ng tao, kahit may sakit ka, kailangan maging masaya ka. Bakit? Yung litid mo po, nawawala yung bara pag tumatawa ka. Totoo. Pero pag ikaw ay laging homesick na homesick, depressed na depressed, stress na stress, mapapansin mo, pahina ka ng pahina. Bakit? Kailangan po lagi kang masaya. Bakit? Ay, yung Diyos naman masaya Ba't po nilalagyan ko ito ng halaman? Saan ba nagpapahinga yung Diyos dati? Saan niya kinakatagpo si Eva at si Adan? Sa Garden of Eden. Ang Diyos po mahilig sa hardin. Ang Diyos po mahilig sa halaman. Bakit? Kasi pag nakakakita ka ng ganito, nawawala yung stress mo Alam mo, isang araw, Ate Luz, aalisin ka ng Diyos dyan sa kinilalagyan mo. Doon sa lugar na yun. At saka dyan sa wheelchair na yan. Ipinanganak ka ba? May dala kang kasamang wheelchair? Wala. Wala naman pala Tayo ka nga, Ate Luz. Alam mo, yung pinag-pray ko nung December, last 2018, dalawa silang naka-wheelchair. Sige, Ate Luz, lumakad ka kaunti papunta rito. Kasi hindi ka naman ipinanganak na naka-wheelchair Kasi pag ikaw ay lagi naka-wheelchair, magdidepende ka sa wheelchair. Hindi pa po tayo nagpipray, yung tao lumalakad na. Bakit? O diyan muna. Bitawan mo lang, Kuya Roger. Bayaan mo humampas yung ulo niya roon. Hindi po. Pag po ikaw ay lagi naka-wheelchair, nagdidepende ka sa wheelchair. Kaya nga ang tanong ko, ipinanganak ka bang naka-wheelchair? Hindi. Kung ipinanganak kang hindi ka naka-wheelchair, yung wheelchair na yan, upuan mo lang, pero hindi yan pag matagalan. Itaas mo yung kamay mo, Ate Luz. Sige, ikaw lang mag-isa. Bakit? Awitan po natin, Panginoon, mga kapatid. Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran ka? Itaas mo, Ate Luz. Bakit pinasasalamatan? Narito po ang presensya ng Panginoon. Nais ko
ibigin ka, hindi dahil sa lumakad ka, Ate Luz. Na lakad, sige. Umikot ka rito sa church. Ibigin ka, hindi dahil sa himala. Isipin mo, inaakay ka ng Diyos. Kung ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Sige, lakad. Please, Diyos. Ikot ka hanggang doon sa bangko. Okay, ikot ng ikot. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran ka? Sige, ilakad mo lang. Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil, sige, lakad, pagpapahala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka. Tigil ka muna rito sa harap ng pulpito, Ate Luz. Ikaw ay ikaw. Ilapit ninyo rito. Mahal kita, O Diyos. Hawak mo rin isang kamay mo. Ihawak mo yung isa rito. Lumuhod ka sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya mo lumuhod, Ate Luz. Kaya mo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po si Ate Luz, Panginoon. Lord, narito po ang aming kapatid. Nagpapakumbaba po kaming lahat. Panginoon, katulad ng sinabi at pinangaral kanina ni Pastor Arman, Panginoon, nagkaisa po kami na makinig sa iyo, na sumunod sa iyo. Lord, nagpapakumbaba po kami. Alam mo ang katayuan ng aming kapatid na si Ate Luz. Alam mo yung kanyang sitwasyon sa buhay. Alam mo yung kanyang pinagdadaanan at alam mo rin po yung kanyang pangangailangan. Lord, ikaw po yung nakakakita sa kanya at ikaw po yung may kakayahang magpagaling sa kanya. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, ikaw at siya lang po ang nakakaalam ng iyong ginagawa, Panginoon. Nalalaman mo yung laman ng kanyang puso, nalalaman mo yung laman ng kanyang isipan, at nalalaman mo rin na kailangan niya ng kagalingan. Sa ganito pong sitwasyon, Panginoon, patuloy na gumawa ka ng himala sa kanyang buhay. Patuloy na ipakita mo sa kanya ang kapangyarihan mo na wala kami ibang pwedeng lapitan kundi ikaw. Lord, alam ko po ngayong oras na ito, Panginoon, may ginagawa ka sa kanyang buhay. Ipinatong ko po ang aking kamay sa kanyang ulo, Panginoon. Ngayong oras na ito, Panginoon Jesus, ikaw na nakatayo sa pulpito, Panginoon. Ipatong mo po yung iyong mapaghimalang kamay sa ulo ni Ate Luz na nakapatong ang aking kamay, Panginoon. At idinadalangin ko, Panginoon, nananalig ako nananampalataya na may ginagawa ka mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Lahat ng litid na nagbara na walang dumadaloy na dugo ngayong oras na ito right now. Receive, tanggapin mo, Ate Luz, ang kagalingan. Receive right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, sa kapangyarihan ng iyong banal na pangalan, Panginoon, kami ay nananalig at nananampalataya ngayong oras na ito. Dumadaloy ang kapangyarihan mo at anumang espiritu ng sakit, espiritu ng karamdaman, at espiritu ng stroke, lumayas ka sa kanyang katawan right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Ate Los, kung kaya mong tumayo at ang Panginoong Jesus ay nasa iyong katawan ngayong oras na ito, ang banal na Espiritu ng kagalingan ay nasa iyong katawan right now. Receive! Tanggapin mo ang kagalingan ng Panginoong Jesus ngayong oras na ito. Igalaw mo yung iyong paa at kamay ngayong oras na ito, ang iyong kaliwang kamay at paa in the name of Jesus. Tumayo ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat Panginoong Jesus na may ginagawa ka ngayong oras na ito. Ate Luz, may ginagawa ang Panginoon sa iyong katawan, sa iyong buhay ngayong oras na ito. Binibigyan ka ng kalakasan, maging ang iyong puso at ang iyong isipan. Inaalis niya ang espiritu ng takot, espiritu ng pangamba, espiritu ng high blood. Lumayas ka sa kanyang katawan. In Jesus' name. At bigyan mo, Panginoon, ng espiritu ng katapangan, ng katalinuhan, ng karunungan right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat po, O Diyos, ngayong oras na ito. Inuutusan kita, tumayo ka sa pangalan ni Jesus. Tumayo ka sa pangalan ni Jesus right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Nasabi ng Panginoon, ikaw ay malaya na sa sakit at karamdaman. Ikaw ay magaling na sa sakit at karamdaman. Receive sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy po tayong umawit. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. 'Cause I believe you're my healer. I believe you are all I need. Amen. Lord, maraming salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa Kanya. Salamat po, O Diyos. Pakikuha ng tubig, Bonbon. Painumin mo ng tubig. I believe more than enough for me. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ipinagkaloob mo kay Los ngayong oras na ito, Panginoon. Magaling na po siya sa kanyang karamdaman. Ate Los, iayos mo yung iyong kaliwang tuhod. Sige, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Uminom ka ng tubig para lumakas yung iyong katawan. I walk with you wherever you go. Sige, Ate Los, igalaw mo yung kaliwang kamay, kaliwang paa mo. Nabuhay na yung dugo mo sa katawan. Yes, yes. Wag po ninyong tutulungan. Ang Panginoong Jesus ang tutulong sa Kanya. Ihawak mo yung kaliwa mo right now, right now. Alalayan mo lang, Kuya Ber. Itaas baba mo yung kaliwa, Ate Luz. May pwersa na yan. Kaliwang paa at saka kamay. Igalaw mo na sabay. Itaas mo. Yan, itaas mo yung paa mo. Itaas mo. Igalaw mo. I walk with you wherever you go, and I am yours for you, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I seek, with all I am. Ate Luz, anong pakiramdam mo kanina habang nakaluhod ka sa Panginoon? Mainit yung tuhod mo at yung buong katawan mo. Kasi binubuhay ng Panginoon yung lahat ng litid mo. Naramdaman mo ba yung presensya ng Panginoon? Ano yung pinalakas sa'yo ng Diyos? Ilang araw lang makakalakad ka na ng diretso. At maraming magugulat sa'yo bakit ka gumaling agad. So palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Tayo po'y dadako sa ating pagbibigay. Meron po akong babasahin sa isang talata doon sa binanggit ni Pastor Arman na verse.
Sabi rito, 6 na araw bago sumapit ang piyesta ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Bitanya, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ito, nabuhay na po si Lazaro. Isang hapon, inihanda roon para sa kanya si Lazaro ng mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok at tumalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Tingnan niyo po yung nangyari, ha? Ano yung pinakamahalaga kay Maria nung time na yon na bagay? Para nung nagustuhan ka Ate Ros ni Kuya Ber, ano yung nakakaakit sa kanya? Nagpapabango ka ba o nag-lotion? Si Kuya Ber, natawa tuloy si Kuya Ber. Kasi pag aalis tayo ng bahay, gusto natin medyo presko yung amoy natin. Pero sa Maria, yung pinakamahalaga at itinatago niya at iniingatan niyang pabango, saan inilagay? Sa paa po ng Panginoon. Hindi po sa kanya. Hindi niya ginamit sa sarili niya, ginamit niya sa Panginoon. Kung ikaw, Ate Luz, ang tatanungin ko, anong bagay ang gusto mong ipagamit sa Diyos na galing sa iyo? Si Maria, binigay niya yung pinakamahalaga, yung pabango. Hindi siya nang hinayan. Ito po, mahalaga po yung ginagawa natin. Bakit? Ang ibinigay natin, yung buhay natin. Kasi ito pong paghahandog, pagsamba sa Diyos, ito po dapat marami tayong bagay na ginagawa eh. Pero mas inuna natin na ibigay yung sarili natin para sambahin ang Diyos. Ito po yung pinakamahalaga. Si Kuya Ber, galing pa po siya rin sa trabaho doon, uuwi siya rito para sumamba rin sa Diyos. Siyempre, para din naman kay Ate Luz. Ibig sabihin, linggo-linggo, magpahinga po tayo kahit kalahating araw para sa Diyos. Kahit isang araw para sa Diyos. Bakit? Ang dami po niyang ibinigay sa atin. Kaya po yung kung wala tayong bagay na kaya nating ibigay sa Diyos, yung buhay natin. Alam mo po sa buhay natin, ang pangarap ko po, makalipat halimbawa ng isang lugar na mas malaki. Bakit? Gusto kong ipagamit sa Diyos yung mas malaking bahay na ibibigay sa akin ng Diyos. Bakit? Kasi kung ipinagamit mo yung buhay mo, ipagamit mo kung ano mang meron ka. Kasi hindi naman yan sa'yo, sa Diyos din naman galing yan eh. Kaya lahat ng bagay, ipagamit natin sa Diyos. Yung ating bibig, yung ating mata, yung ating... Ihayag natin yung kabutihan niya. Alam mo, pinagpipray ko, isang araw magkaroon ng malaking gawain dyan sa lugar ninyo, nanay. Bakit? Maraming tao ron eh. Kung pagkakalooban ako ng isang lugar doon na bakanting lote, tatayuan ko ng bahay pa ng bahay. At magkakaroon ng pantry, pero yung pantry, bungad lang yun para yung salita ng Diyos makapasok sa kanila. Kasi kailangan natin yung mga taong naroon. Para sa yung katulad ni Ate Luz, si Ate Luz kasi hindi nasisingilid saka si Kuya Roger. Bakit sila naman ang maniningil? Bakit? Kanila na yung compound eh. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Bakit? Pwede pong gawin ng Panginoon yan. Kaya niyang gawin. Kaya po salamat dito po sa binanggit ko, ang pinakamahalaga, ipagamit natin, ibigay natin sa Diyos. Kasi hindi po ang Diyos hindi maramot eh. Tingnan nyo si Ate Luz mamayang gabi gigising, pupunta sa CR, siya lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa magsi-CR mamaya. Bakit? Hindi mo na kailangan magpaakay. Bakit? Yung Diyos na mismo nakasama mo. Nung kaninang nakakaramdam ka ng kakaiba rito, yung Diyos nasa iyo. Kaya ibig sabihin yung Diyos nasa iyo, minsan ba yung Diyos nakalimutan mo, Ate Luz? Nakalimutan mo, pero hindi ka kinalimutan ng Diyos. Ang tao kasi nakakalimot eh. Sobrang busy. Kaya sabi ng Diyos, bago kanya payamanin, na busy ka nga ng gusto rin sa tindahan, papaalala muna sa sayo, huwag mo kong kalimutan. Kaya salamat po, pwede na po tayo magbigay, palakpakan po natin ng Panginoon. Pwede po tayong tumayo at tayo manalangin habang tayo nagbibigay. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa aming Sunday service na ibinigay mo. Salamat po sa mga bisita namin.
ng mga kapatiran. Pagpalain mo po silang lubos. Ang mga nagbigay ng oras, nagbigay ng panahon. Ganon din po yung iba naming kapatiran na wala man sa lugar na ito. Pagpalain mo rin po sila. Pero higit sa lahat, ito pong mga narito, Panginoon, ay abutin mo ang kanilang pagpapala. Idinadalangin ko po, Panginoon, especially si Jairi sa kanyang nalalapit na operasyon. Lord, alam ko po na kailangan lang daanan at ang batang ito ay alam ko na gagamitin mo. Yes. Sa napakarami niyang pinagdaanan, simula nung siya, ibinigyan mo ng hininga, at alam ko, Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo, gagamitin mo ang batang ito, hanggang sa pagtanda niya, Panginoon, ay gagamitin mo kung paano mo ginamit yung kanyang mga magulang, kanyang mga lola. Gamitin mo rin po ang batang ito na mas higit pa sa paggamit mo sa amin, Panginoon. Gamitin mo ang batang ito magpagaling ng sakit at karamdaman, magpalayas ng masamang espiritu sa pangalan mo, Panginoong Hesus. At hindi lamang sa Pilipinas siya mangangaral ng salita mo, kundi sa iba't ibang mundo, Panginoon. Sa buong mundo ay ipalaganap mo ang salita mo, na gamitin mo po, Panginoon, ang batang ito na maging testimony yung kanyang pinagdaanan na simula nung siya ipinanganak, simula na siya inilabas ng kanyang nanay, naroon ka, nakasama kanya sa kanyang paghinga, na ikaw po yung nagpuprovide ng hangin sa kanyang dibdib, sa kanyang katawan. At hanggang, Panginoon, sagawaan mo siya ng himala, magiging kakaiba ang batang ito, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, ikaw po yung lumikha sa kanya. Kaya po hindi kami nangangamba, hindi kami natatakot dahil alam namin ang himala mo sa operasyon niya. Ito po, Panginoon, ay magiging napakadali at napakasimple dahil ngayon pa lamang, Panginoon, inihanda mo na ang lahat ng bagay na kanyang kakailanganin, maging ang mga doktor, mga nurse, na kanyang gagamitin mo para sa kanya, at lahat ng pinansyal na kailangan niya ay ipinagkaloob mo na po sa kanya. Salamat po, pagpalain mo po ang kanyang mga magulang, ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang pamilya, at pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming lahat ng bisita sa lugar na ito, at pagpalain mo rin po, Panginoon, yung mga nagkaloob ng alam ko, Panginoon, hindi man ito malaki, hindi man ito maliit, pero ito po ay galing sa kanilang puso, at sa katulad ni Nanay Baby, na nagbibigay lagi ng oras, nagbibigay ng advice sa kanyang mga kapatid. Pagpalain mo siya, pagpalain mo po ang pamilya ni Kuya Ber, ni Ate Rose. Ang aming bahat ng pamilya ni Bonbon, at ang mga pinagdadaanan, ganun din po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay iyo pong pagpalain, dahil alam namin, Panginoon, itong araw na ito ng linggo, Panginoon, wala po kaming pinakamahalagang bisita, kundi ikaw na nais namin parangalan sa lugar na ito, at ang lakad namin papuntang Pampanga sa isang araw, Panginoon, ay samahan mo kami maging maayos ang lahat ng aming lalakarin sa mga checkpoint, at ganoon din po sa lahat ng aking pangangailangan. Ikaw po yung puprovide. At salamat rin po, patuloy mo pong pagpalain ang bahay pa ng bahang ito, at patuloy mo rin pong pagpalain ang pinakang may-ari nito, pinagkakatiwalaan mo, at dinadalangin ko rin, Panginoon, ingatan mo yung lahat ng mga tao na tumutulong sa amin, tumutulong sa akin. At ganoon din po yung pinaplano namin na mabili, Panginoon, yung ginagrahihan ng aking iltre na sa pamumuno at sa pagmimay-ari ni Christian, Panginoon, ay pagpalain mo siya, at itong lugar nito nila ay may binta sa akin ng maayos, at higit sa lahat, Panginoon, ang lahat ng bagay na aming kailangan, Panginoon, ay inyo pong ipagkaloob, especially, Panginoon, sa lugar na ito. Ano mang pangangailangan, mga instrumento ng aking mga kapatid, at ganoon din sa buhay namin, pagkalooban mo kami ng marami pang negosyo, maraming biyaya, maraming pagpapala, at ang aming mga pangangailangan sa buhay ay inyo po ipagkaloob sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God. At maraming salamat din po sa mga taong ginamit mo, Lord, para ipayag ang iyong salita, Lord God, at mga taong umawit sa iyo, Panginoon. At Lord, sa mga taong dumalo, Panginoon, i-bless niyo po sila sa kanilang pag-uwi, Panginoon, kung gano'n niyo po sila pinagkaingatan pagpunta dito, Lord God. At Lord, kung ano po kahilingan ng bawat isa, Lord God, pinagkakaloob mo na po ito, in Jesus' name. At Lord God, muli, Lord, sa susunod na Sunday, Panginoon, nawa makarating ulit ang mga hindi nakarating, Lord God. At Lord, kung sino man pong wala dito, Panginoon, i-bless nyo rin po sila kung nasan man po sila, Panginoon. At Lord, i-bless nyo rin po ang aming church, Lord God, sa susunod pang araw, buwan, taon, panahon, Lord God. At
Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na aming kakainin, Lord God, i-bless nyo rin po ito. At upang ito rin yung maging silbing kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa nag-provide nito. Ibalik mo po itong siksik, ligay itong maabot pa, Panginoon. Muli, Lord, pinapasalamatan, pinupurihan ka namin sa araw to, Panginoon. Linisin niyo po kami ng inyong banal Espiritu Santo, Panginoon, Lord God. At muli, Lord, pinapasalamatan ka po namin sa araw na to. Maraming salamat po sa ilang mga pinaka mataas pa po ito. Salamat sa Pangalan ni Jesus. Amen.